Ito po ang case-to-face at narito po tayo ngayon sa interrogation room kung saan dito po natin kinakausap yung nagrereklamo at inirereklamo. Halimbawa, dito sa interrogation room ay narito ang nagrereklamo, naroon naman po ang inirereklamo, nakikinig doon sa sinasabi ng nagrereklamo. Sa viewing room, sa main studio, naroon naman po ang audience at si Kuya Alan at Ate Pia nagmamasid, nakikinig sa ating interview doon sa dalawang magkatunggali. Pagkatapos po dito, ay tayo'y pumupunta naman sa main studio kung saan sila ay humaharap kay Kuya Alan at Ate Pia para talakayin, busisiin, pag-usapan ang kaso. Dati, Lu, kayo magkaibigan ni Kailin. Opo. Saan nagsimula yung inyong hidwaan? Doon lang po yun sa post ko na yung motor mahulugan. Yun lang po yung post ko. Pero saan nanggaling yung post mo na ang motor mo ay hulugan? Yung feeling blessed po, ganun po. Yung po. feeling blessed? Opo. Oo. May buyer po kasi ako. Di ba syempre may supplier po itong kinukuhanan ako. May utang po ako doon. Tapos may utang po siya sa akin na kinuha na sibuyas. Hindi po siya nagbayad. Tapos bigla po siya nag-post ng motor na hulugan. Kano bang kanyang utang na hindi binayaran? Sa sibuyas, Sa sibuyas. po, 280 po yung kasi 2 kilo. Kaya hindi rin po ako nakabayad sa supplier ko. Kaya sinisingil ako ng supplier ko. So, yun ang dahilan kung bakit nagsabi ka, kumbaga sa ordinaryong pananalita, hindi ka nakapagbayad sa akin pero nakabili ka ng motor, naghulugan ka pa. Yung bang ibig mong sabihin? Opo. Tapos si Kailin po, bigla pong nag-comment na kakaiba po. Paano kakaiba? Nakipagtsuktsakan daw po ako. Paano ba ang eksaktong pagkasabi noon? Nakipagtsuktsakan ka sa ibang lalaki kahit may asawa ka na hahaha. Yun po yun. Ang galing yun. Wala nga yung ikaw. Tapos nagalit ako. Dinamay pa po yung asawa ko kasi. Tapos pati kamag-anak ko po, sinali niya na. Nahuli daw po ako ng kamag-anak ko. Tapos ano daw po pakiramdam ng asawa ko na nahuli kami. Ganun po. Nag-comment po siya ng kakaiba. Hindi naman po tugma dun sa motor na post ko po eh. Tapos yun, humaba na ng humaba po. Tapos pati yung asawa ko, ano daw po pakiramdam ng asawa ko. Kasi yung asawa ko, ba't po nadamay yun? Dapat dalawa lang po kami, di ba? Nag-away ba kayo ng asawa mo? Opo, nag-usap po kami doon kasi in-unfriend ko po siya. Nagulat siya bakit hindi ko na siya tinatag pag nagpo-post po ako, ganun. Pero magkasama kayo sa bahay ng Opo, asawa mo? magkasama Okay. po kami. Tapos nung nalaman na may yung papel na inanuhan ako ng barangay, doon niya na po nalaman. Tapos nag-usap na po kami ng maayos. So yung mga post na may kinalaman sa mga kamag-anak, paano naman na-involve ang lahat dito sa inyong sigalot? Nag-post po ako, tapos comment niya gano'n. Tapos nanay niya po yun nakisali. Imbis sabihin niya po yung anak niya na tama na yan na hindi na maganda. Hindi po, ang sabi niya po dun sa kamag-anak. Nahuli daw po ako ng sarili kong kamag-anak na nakipagtsuktsakan sa ibang lalaki. Balikan natin yung barangay elections. Opo. Yung pinsan ko po kasi, nag-video po siya. Nahagip po yung papa niya. Akala po nila, binibidyoan daw yung tatay nila. Hindi naman po. Tatay ni Kailin na Opo. chairman ng Opo. Purok. Opo. Bubuhay na lang kayo sa kasinungalingan. Nadamay lang po yun ng video. Kung sino po may mali sa amin, willing naman po ako manghingi ng sorry. Para lang po matapos kasi may 4 na anak po ako. Yung 3 nag-aaral po. Gusto ko na pong matapos. Ayaw po niya. Gusto niya pong itaas. Kumuha na nga po siya ng certification eh. Kaya po humihingi ako ng tulong. Baka dito po lumambot po yung puso niya. Makapag-ayos po kami. Willing ako manghingi na sorry kahit dito po. Kaya nga po nilapit ko, di ba po? At siya'y napatawad mo na doon sa kanyang sinabi Opo. tungkol sa nakipag-tsuktsakan ka sa Opo. lalaki. Opo. Kasi pagka tinaas po niya, mas malaking abala po. Gusto ko lang po tumahimik. Ayoko lang po nung may iniisip. Ikinig siya. Anong sasabihin mo sa kanya? Kailin, Dayan, pasensya na kung ano man yung nasabi ko, kung ano man yung napost ko. Sasama lang po ng loob. Gusto ko humingi ng sorry. Sana dito lang matapos na po. Yung asawa ko pasulput-sulput lang naman po yung trabaho. Naawa na din po ako. Pati siya na madadawit. Ayoko nang humaba pa. Mas malaking intindihin po pag tinaas pa po.
Naintindihan. Kaylin, habang kinakausap natin si Analu ay kay nakikinig, anong nais mong sabihin? May mga words siyang sinabi na hindi totoo. Katulad? Meron, sinabihan ko daw po siyang nakikipagtsuktsakan sa Soyba. Nung unang comment ko po na yun, Tito Boy, wala pong pangalan, malinis po na siya po ang kausap ko. Unang comment ko pa lang po, tinuring niya na akong kaaway. Balikan natin yung tsuktsakan. Okay po. Ang nararamdaman niya, siya ang pinatutungkulan. Ang sinasabi mo ngayon, nag-post ka nun, ano ang konteksto nun? Para po sa akin, nagbigay lang po ako ng definition na sa akin na para sa akin ay mali. Kasi okay po kami nun eh, okay po kami dalawa. October 30 po, nagsagutan po kami, pero mas masakit po yung sinabi niya sa akin. Tinumpak niya po ako na pinilahan daw po ako, na ihilang daw po yung pahinga namin dalawa nung tinutukoy niyang boy. Ayun po, hindi ko po malaman kung saan po nanggaling. Sa amin dalawa po, noong October 30, wala pong naargabyado. Pa-victim lang po siya ngayon. Nag-comment po ako ng, di ba dapat nga achievement mo yun sa buhay? Dapat masaya ka pa doon. Kasi nga po, yung paghuhulugan ng motor, achievement yun sa buhay eh. Hindi mo dapat siyang i-bash. Kumbaga, dapat nga i-push mo pa siya. Ganon. Tapos sabi ko po, yung iba nga dyan, nakikiapid sa may asawa ng may asawa, huli pero di kulong. Ayun po ang sinabi ko doon. So, dugtong doon sa linya ng motor, idinugtong mo yung ang iba nga Yes dyan. po. Okay po kaming dalawa. Hindi ko po siya tinuturing na kaaway nung time po na yon. Linawin ko lang po. Yung sinabi niya po na nahagip lang po yung papa ko, mali po yun. Ang totoo po niyan, kitang-kita po sa live video, binanggit po ang pangalan ng tatay ko. Ayan si Chairman Batang, anong ginagawa niyan dyan? Di ba employee yan ng barangay? Di ba dapat wala yan dyan? Parang pinupunto po nila doon, nandadaya yung tatay ko. Nag-comment po ako, sabi ko, hindi naman po bobo yan para pumasok dyan nang walang kaalam-alam sa ganyan. Election po, watcher po siya. May appointment ni Kap, 10 days resign bago magsimula yung election. Kaya po yung nasabi ko na nahuli ka pero di kulong, ayun po yung tinumpa ko na po siya kasi nga po, sinabihan niya na po ako ng kung ano-ano. So ngayon, tinatanggap mo na yung nahuli ka pero hindi kulong, siya ang pinatatamaan mo. Nung Bilang umamin sagot. po kasi siya. Umamin siya Yes na? po. Nung pagka-comment ko po na gano'n na yung nagbigay po nga po ako ng definition na para sa akin po ay mali, umamin po siya. Ang sabi niya po, hindi ka na-inform, alam na ng lahat, ngayon mo lang pinagkalat. Alam na ng lahat ang alin. Hindi ko po rin alam, Tito Boy eh. Nang nalaman ko lang po na nagka-issue siya ng ganyan, na itong nagbabaranggayan na po kami. Okay, yung may kaapid na lalaki. Yes po. Pero ang sinasabi mo rin ay inaakusahan ka rin niya via some of her posts or comments na meron ka ring boy? Opo, ikaw nga kakasabi lang sa akin ng BFF mo, ihilang pahinga nyo. Ganun po yung sinabi niya. Kaya po kami nakarating dito, Tito Boy, ang kinasok po sa kanya sa barangay is yung patuloy na paninira sa akin sa social media. 4 na beses daw kayong nagbarangay? 5 times po. 5 times. May nangyari ba doon? Naresolba ba ang problema? Sa totoo lang po, hindi po, Tito Boy eh. Nung humihingi po siya sa akin ng sorry, tatanggapin ko po sana yon. Okay lang po sa akin kahit napahiya niya ako sa FB. Pero yung nanay niya po kasi, nangingialam po. Nadamay na rin po kasi yung nanay ko eh. Nagreklamo po ako, nag-complain din po sila. Nadamay po yung pangalan ng nanay ko. Naninira daw po yung nanay ko kay Analu din. Yung complaint nila, paninirang puri. Pero kanina napanood mo siya, umiiyak siya, nasasaktan dahil kaya daw niya maghumingi ng tawad, ng paumanhin dahil ayaw na niya ng gulo. Narinig mo yon? Ano ang iyong comment? Mambot din po talaga yung puso ko, kaya po kami nandito. Humihingi na rin po ako ng payo sa inyo. Kung ano pong dapat namin gawin. Sa paghingi niya ng sorry sa akin, okay na po yun. Gawin niya na lang po kung anong dapat niyang gawin. Humingi siya ng pasensya sa akin, sa mga nadamay niya. Ang gusto ko lang po mangyari kung paano niya ako pinahiya. Ganun niya na lang din po siya humingi ng sorry sa akin. Nakikinig din siya ngayon. Anong gusto mong sabihin sa kanya, kay Analu? Analu, sana may natutunan ka. May natutunan din ako sa mga nangyari sa atin. Sana magkaroon tayo ng peace of mind pareho. Yun lang po. Sa iyong mga kamag-anak, sa nanay mo, nanonood yan ngayon. Anong gusto mong sabihin?
Pasensya na sa nadamay ko kayo, ganun. Hindi ko kagustuhan. Wala akong gustong madamay. Kung may galit sila sa akin, dapat sa akin na lang. Yun lang Take po. this opportunity para makausap mo rin lahat ng mga nadamay dito sa kwentong ito. Sa akin naman po kasi wala naman po akong dinamay na tao eh. Yung dun sa sinasabi niyang nadamay ko yung asawa niya, clearly lang, tinanong ko lang siya kung anong naramdaman niya. Sabi ko kung anong naramdaman ng asawa mo nung ginagawa mo yun. Pasensya na kung feeling mo dinamay ko yung asawa mo. Hindi naman tayo hahantong dito kung wala kayong ginawa sa akin. Kung tinigilan niyo ako. Dayan, Kailin, dasal din namin. Ako, personal na sana'y maayos. Feeling naman po ako, Tito Boy. Alam ko. Ikita ko at nararamdaman ko na.